Nakikita nyo mga boss, oh, walang maayos na pahingahan yung mga driver at konduktor. Walang maayos na CR. Eh kung naiihi ka, natatai ka, puta, san ka iihi, san ka tatae? Dito sa lapag, mga taga-dole yan, no? Hinuulaan na lang po nila yung sahod namin. Minsan, sumahod nga 170 yan, sir, eh. 170! Kamot na lang ako ng ulo, eh. Mga boss, napaka-inutil at napaka-walang kwenta talaga niyang Department of Labor and Employment. Akalain niyo mga boss, sarili niyang department order, hindi niya mapatupad. Sa Department Order number 118-12 ng Department of Labor and Employment, nakasaad yung mga basic na karapatan ng mga manggagawang driver at konduktor sa sektor ng transportasyon. Nandyan yung karapatan para sa tamang pagpapasahod at tamang oras ng pagtatrabaho, yung occupational safety and health standards, yung mga benepisyo, yung government-mandated benefits gaya ng SS, PhilHealth at Pag-ibig. Ngayon mga boss, yung department order na yan ng DOLE, 2012 pa inilabas yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa yan lubos na naipapatupad sa mga kumpanya ng mga bus dito sa Metro Manila at sa mga probinsya. Ako po si Marvin Yocte, ang tumatayong presidente ng Union sa Fermina na 106 na empleyado, driver at konduktor. Ito po, labag sa D118. Nagtatrabaho po ito ng 22 oras. Yung hindi naman naniniwala na below minimum wage, magkano sinasahod? 149 pesos, 372, 307. Ganon karami, marami pa po ito. Panawagan po namin sa lahat ng ahensya ng gobyerno, no? Lalong-lalo na po sa DOLE. Department order po ninyo yan. DO118-12. LTFRB, Memorandum Circular ninyo yan. Number 2012-001. Sana po, gusto lang namin, please, draw the line to address the problem of the workers. Simula kasi ng biyahe namin sa araw-araw, hindi ka pa nakagihilik, ginigising ka na uli. Prepare ka ng 2 a.m., checkin mo yung bus as usual, blow bag, ikutin mo, then pag-check mo, kahit pa paano, maliligo ka kung kaya mo maligo, then di-dispatch ka na. So sa araw-araw na lalabas ka ng garahe, bakba ka na sa daan. Kung makasaga yung driver, binapabayaan talaga ng company. Hindi nila tinutulungan sa mga Kayo problem. sagot. Opo, sir. Halos lampas sa 8 oras ang tinatrabaho ni manggagawa. Pero ang pasahod, hindi sapat. Ang katuwiran po nila, may binibigay silang percentage. Ngunit kapag hindi nakuha ang percentage, hindi lumalaki po yung kita po ng manggagawa. Tapos, pag kami nagkakaroon po ng sakit o nahihilo kami, wala po kaming mapasukan clinic. Marami pong hinaing po ang manggagawa na hindi updated po na ang paghuhulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ibig sabihin nun, Naguhulog man sila, bungi-bungi po. Ang hiling lang po sana, may ayos. May klaro po yung nasa batas ng DO 118-12. Ibigay po yung tamang pasahod. Kung lalampas po sa 8 oras, bigyan po ng overtime. Hindi po yung ibibix mo po yung isang biyahe. dapat ba makita kayo nakalaban ng management? Hindi naman, di ba? Hindi naman po. Tutulungan po namin ang management para mapalago rin po ang company. Ang hinihiling po namin doon is magkaroon po kami ng pahingahan dahil kasama po ito sa violation, sa OS violation. Ano ba itsura doon? Ay talaga po naman parang disyerto. Pagka tag-ulan, putik-putik, pagka summer naman, sobrang alikabok. At pag nag-open ka po ng bus, charge sa iyo, magkakaroon ng idle run. Ang nangyayari po per hours, ang naka-charge po sa kanya 265 per hours. Meron ba CR man lang doon? Wala po kahit CR, wala pong CR. Hoy, Dole, ang gagaling nyo gumawa ng report na para bang walang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa iba't ibang establishmento at nai-inspect ninyo ang kalagayan ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. O ayan, Sec Benny, sinisingil na kayo ng mga manggagawa. Itong Department Order ng DOLE number 118-12, 2012 pa yan, inilabas ng DOLE. Bakit hindi ina-apply? Bakit hindi ini-enforce? Kumilos naman kayo dyan. Huwag kayo nagpapalaki lang ng tiyan at bayag sa mga opisina ninyo. Tara na, kamanggagawa.